Mga balita ngan impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ikang Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Kadiwa ng Pangulo iginlunsad sa Eastern Samar Police Provincial Office, Borongan City. Duha nga mga benepisyaryo han libreng kolehiyo naging top-notchers han social workers licensure exam. Czech Republic Ambassador to the Philippines naging panguna nga bisita hapagtapos han Cine Europa 28 Film Festival ha Eastern Visayas State University. Catch-up plan ginmugna han DepDev para makabot ang Sustainable Development Goals ha 2030. Emerald Lagoon Project ginlansar han LGU Naval. 27 nga mga PDLs formal nga nakatapos haal sa Catbalogan City District Jail. Upod kita program magdudusohan kauswagan ngan Kamurayawan han Northern Samar. Mga benepisyaryo sentrohan handog ng Pangulo Caravan ha Southern Leyte. Haratsada balita. Marcha kontra korupsyon ha syudadhan Tacloban naging mahimyang. Kabataan, volunteers ngang simbahan nagkaurusa ha prayer rally ngan covenant signing kontra korupsyon. PIA Eastern Visayas bumulig ha mahinungdanon nga International Coastal Cleanup Day. Ha News and Information Center, job placement offices titindugon ha higher educational institutions ha Eastern Visayas. CSC 8 nagpagawas ang computer exam schedules para han 4th quarter han 2025. Ha istorya panlawas, Polycystic Ovary Syndrome Month ginobserbar yan na nga bulan han Setyembre. Mga detalye han aton mga balita masunod na. Maupay na oras mga sangkayan ini ang amo ni ka-36 nga edisyon ng Agenda Hautso. Hinaton ta na ada kamo. Maupay na kahimtang niya na. Ako ay Frederick Ramirez. Katapusan nga simanahan Setyembre, mas nagtitikaran nga liwat kita ha panahon ng Kapaskuhan. Ang mga maribong kapitirok ng puno nga mga aktibidades ang masunod na bulan, yung mahibabaruan din hilagihapon Agenda Hautso. Ako, Steffi Liborios. Dako namon pasalamat ninyo kinada semana nga pagsuporta ng Agenda Hautso. Ini ang programa ay permi ninyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, Regis Cunosa. Pirmila ka mo tutok parahan mga balita nga napapanahon. Ang Agenda Hautso in iyo masusundan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Ini Jane Sanianogay, ini ang iyo Agenda Hautso. Kadiwa ng Pangulo ginlunsad Eastern Samar Police Provincial Office ng Borongan City. Ari ang balita kan Samuel Candidohan, PI Eastern Samar. Nagdumara yung signing of Memorandum of Understanding o kon MOU ang Philippine National Police o kon PNP, Eastern Samar Police Provincial Office o kon ESPPO ng gobyerno provincial nga pinangunguluhan ni Governor Ralph Vincent Bardoni, pinaagi ng Office of the Provincial Agricultural Services Office o kon OPAS nga kundiin formal nga ginlunsad ang kadiwa ng Pangulo o kon KNP program hatong September 19 dito Camp Francisco Cedillo, Barangay Alang-Alang, Borongan City. May ada por lo menos na pulo ng mga exhibitors ng mga micro, small and medium enterprises tiking ang probinsya ni Samar ng mga paraguna ng mga asosasyon ng mga paraguna hindi nulig ng pinartisipar ng nasabing aktibidad. Hakabugosan ang katuyanan ni nga programa para makabulig ang mga gugting ng mga paraguna ng mga asosasyon ng mga paraguna na may baligya ang mga produkto tiking nga uma barato, presko ng masustansya ng mga produkto direkta tiking nga uma. Dili nga liputan nga programa nagatag kami ang mensahe ng pagsuporta ni Police Colonel Ernesto Macasol, Provincial Director ng PNP ESPPO. Illuminated in the name and behalf of the Eastern Samar Police Provincial Office, I extend our full and unwavering support to the launching
ang ikaliwa ang Pangulo Program. This is a transformative initiative that upholds our shared commitment to inclusive growth, food security, and national unity. Samtang naghatag naman ng suporta kay Governor Bardoni, pinahagi kang Konsehal Erwin Donceras Formida, Provincial Councilors League President, na kundi ginbasa niya ang mensahe ni Governor Bardoni. The Kadiwa ng Pangulo Program is a timely and meaningful initiative that ensures fresh affordability and nutritious produce. Reaches our families while also supporting the livelihood of our families and future folks. It serves the personnel of Eastern Samar Police Provincial Office, their families, and nearby communities by providing quality goods at fair prices. At the same time, it gives our local producers a steady market that improves their income, strengthens food security, and encourages communities. This program shows that the government is not only here to regulate, but also to work hand in hand with our people supporting livelihoods. Kaumanan mga mensahe, ginbuhat ang signing of Memorandum of Agreement nila Provincial Director Macasol ng Provincial Agriculturist Virgilio P. Capon. Ang Kadiwa ng Pangulo Program, hindi pa ng programa ng gobyerno ng kundiin nakakapaluag ang hitong merkado na nakakahatag ng mga oportunidad at mga paraguna ng para pangisda, paghatag hindi ng mapakabuhi, pagsugbo itong kapobrihan na para masiguro na mayada bastante ng mga pagkaon itong mga Pilipino mga katauhan. Kaman ang programa nagkating of the ribbon, simbolo ng formal launching ang Kadiwa ng Pangulo Program na sulod ang PNP ESPP o CAMP. Presente na sabi ng okasyon ang Provincial Agriculturist Officer Mr. Capon, Honorable Formida, Police Colonel Macasol, Police Lieutenant Colonel Dixter Sakahan, ng mga PNP uniformed and non-uniformed personnel ang Eastern Samar Provincial Police Office. Ika nga Philippine Information Agency, Eastern Samar, Sabal Candido, ini aniyo agenda hautso. Duha nga mga benepisyaryo ng libreng kolehiyo naging top-notcher social workers licensure exam. Arin detalye kan Jasmine K. Tagosto ng PIA later. Samtang padayon ang pagbenepisyo ng libreng kolehiyo, nakakuha ang Leyte Normal University hindi rin usa ka 14% ng grado ang mga estudyante ha social workers licensure exam, kundi padayon gihapon ang pagkamayada top-notchers yan nga tuig. Para kan karon na eklarenal nga naka-rank 3, nan kan Raquel Ortula nga naka-rank 5, dako nga tuman na hinampo ang makatapos pag-eskwelahin libre, amo nga aminado gihapon hira nga tinuyuan nila ang pagiging top-notcher hausa nga punto durante ang era preparasyon han nasabi nga exam. Resulta gihapon ini han kulturahan LNU hakada sesyon han pag-aram antes sa exam, ini sumala kan Lilibeth Falyurima, LNU Social Work Department Chair, nga naging batasan na haera ang puro padayon nga pag-aaghat ha mga estudyante samtang nagtutuddo para han board exam. We encourage them to always do their best before they start with the review. They really have to assess themselves, ask themselves what are their goals, because their performance even during the review classes, makikita talaga kung ano't goal ng bata. If they really want to pass, then it shows in their actions and it shows in the result. So the advice really is set a goal and then everything follows. It's not actually us, it's the students, no? Because they also have this willingness to really graduate and also pass. Although kung namin ang exam, pero take a minute maghinga ang pangaliin. Ako ito po technique, dahil yung ako na test paper, nag-gintawin, ipapamagal ko ang test paper na saan ako, pagpukat ko, magkita ko, maakam ako, and whatever you do, give your all. Ayun po, sige nga. Nag-impression na kami natin, no, adi ka na, adi natin mabingbubukat, ano ba nang nagibang natin? Inagad na ba imotalan? Hindi mo di ka mapasar. Pag isa na pag-take na board, after boards, magandang feeling mo nga,
ano ba itong mga question. Dapat talaga na doubts. So, ang buhato is to surrender to God na itong mga doubts, bayuan meaning and peace and confidence natin kalaiya. Believe nga, ang Ginoo may dako nga plano hayong kinabuhi. Tungod hini, nagpurpadayon la ang kausayan ha akademikohan LMU ha mga pag-agi nga mga tuig. Ika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang agenda ha 8. Czech Republic Ambassador to the Philippines naging panguna nga bisita pagtapos han Cine Europa 28 Film Festival ha Eastern Visayas State University. Ading katukiban Kansol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Dili lang pag-promote ang mga pelikula nga hinimo sa Europa ang rason ang pag-atender ni Czech Republic Ambassador Karel Hedge habang tapos ang Cine Europa 28 Film Festival sa Eastern Visayas State University kundi para mas pa mapakurkusug ang sumpayan ng relasyon habot ng Czech Republic kan Universidad labi na halarangan ng edukasyon. Ini ang baruan ng PIA ipinahagi mismo ang pahayag ang Czech Republic Ambassador sa closing program pagtapos sa kasimana nga Cine Europa 28 Film Festival sa EDSO, Tacloban City. Mas nga naparigon ang partnership ang duha nga panig ipinangagihan kay permahan nga Memorandum of Understanding o MOU habot nga ang embahador ng Czech Republic nga mga opisyalis ng universidad na pangungunan ni President Denis Di Paz. The partnerships like the one we formalized today with the Eastern Visayas State University reflect our commitment to inclusive and meaningful cooperation, one that supports education, research, and mutual understanding between our people. Sumala naman kang President Di Paz. This experience is a masterclass in global citizenship. It opens their minds to different cultures, values, and ways of thinking. Qualities that we at Eastern Visayas State University believe are essential for leaders of the future. We want our graduates to carry with them not only knowledge and skills, but also understanding, compassion, and the confidence to engage with the wider world. Labot lang ang pagpirmahay ang MOU na kumayari gihapon higayon ang mabisita nga libre makagkita ang pelikula nga may title nga Sea of Hope na napapakita ang mga values ang duha nga nasod sugad ang kamabakod magkisasangkayon ang paghatag importansya ang talagudi nga mga bagay ug sugad man at inupan kada mulupyahan Czech Republic nga makapasyada ha karigatan. Dito nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha 8. Catch-up plan ginlugna han DepDev para makabuot ang Sustainable Development Goals ha 2030. Adon report kan Alet Reyes, han PIA Leyte. Ginhanayon Department of Economy, Planning and Development o DepDev inusa nga catch-up plan agud makabuot nga matuman ang Sustainable Development Goals kasulod na bibilin nga mga tuig ko to 2030. Ini matapos may sabutan han tracking on pace progress and Philippine Statistics Authority nga damuhan mga indicators ng Sustainable Development Goals na kinahanglan matuman indi riada ha ideal nga estado nga naliputla ang ginaswagan tikang tuig 2015. Ginalatag ang catch-up plan ng Eastern Visayas ang mga mas pinahugot nga pagpatuman ng mga programa, mga data-driven policies, ng mga mas mabakod nga strategiya para ang gobyerno agud maging on track ang pagtuman ng SDG goals. It will contain the indicators that are lagging or regressing, and then we will be laying out the priority interventions and policy actions on these indicators. We will be assigning targets, timelines, and responsible interagency bodies. We will also ensure budget alignment to these priorities. We will also build monitoring and reporting systems that will be linked to the IDC. And we will also be engaging LGUs, academia, civil society organizations, private sector, and the youth through the SDG Stakeholders Chamber. And finally, for this catch-up plan, we will include adaptive mechanisms to adjust if progress falls. Ang mga SDG goals nagpapabili ng ayat para ng gobyerno ang pagkabot ng mga indicators. Sugaran SDG 5 para gender equality, ang SDG 9 para industry, innovation, and infrastructure, ang SDG 10 para reduced inequalities, ang SDG 11 para sustainable cities and communities, and ang SDG 12 para climate action. Positibo naman ang DepDev nga matutuman pa ang mga ginuungarang sustainable
Sustainable Development Goals nabibili ng 5 katuig hilabi nga iniliwat nakalinya hanungan gobyerno para ang ambisyon natin 2040. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte Alatrias inian EU Agenda Ha-8. Emerald Lagoon Project ginlunsahan LGU Naval. Adian report ni Rodrigo Victoria han PI Biliran. Gilunsad si LGU Naval nitong September 22. Pinagi sa Pangulo ni Mayor Gretchen Esteban ng Espina kauban sa mga konsehal, department heads o mga nangulo o representante sa mga partner agencies ang Emerald Lagoon Project pinamutang sa Barangay San Pablo. Ang Emerald Lagoon Project pinamutang sa 25.1 hektarya ng yuta nga doon na may gitawag o blood test permit kilaguban sa kadap-an ng mangrove area, fish pond o gamay hot spring. Ipahingitawan ang gitumong mga mayong usa ka lugokon niya ang destinasyon sa turismo o lugar nga kuan ang pagkapian o dapit na maghatag og siludad sa pagkaon sa katawhang na balenyo. Emerald Lagoon Project is a 25.1 hectare land na nakuha po natin just this year, 2 months ago if I'm not mistaken, na meron po tayong gratuitous permit para saan. A 25.1 hectare land that has mangroves, fish ponds, and ibang mga nika. Anong gagawin natin sa Emerald Lagoon? The Emerald Lagoon will have and will be used for livelihood, for tourism, environmental protection, food security, and unsa pa. And of course, the DASIG local program. Sa gipahigayon nga palunsad sa mga proyekto, ihatag usab sa ilang mga commitment of support ang gitawag nga sa LG partners sama sa mga batan sa TESDA, DTI, DOST, BIFAR, DNR o BIPSO. Durante usab sa mga launching, inisyal na nagpaabot ang BIFAR sa mga 10,000 kabangos fingerlings na gibuhian sa fish pond sakop sa lugar sa proyekto. Katambayan usab sa mga proyekto ang UST Village School, College of Tourism and Hospitality Management. Gikolekta usab ng USP ng Emerald Lagoon Project sa pipila ka mga DASIG programs nagibutuman o mayroong silbing giya sa pagpadagan sa mga programa, proyekto, kalihukan o sa iyang administrasyon. Connected or converged with the programs like DASIG Local for our agriculture, with Asenso for our livelihood, with Luntian for environmental protection, Sulong Turismo for our tourism, Reciclo because we will be using recycled blanks for the future boardwalk. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. 27 nga mga persons deprived of liberty hakat Balawan City District Jail formal nga nakatapos sa alternative learning system. Aring detalye kan Ronald Roma ang PIE Samar. Manilang pusong nakapagtapos ang 27 nga persons deprived of liberty o PDL Alternative Learning System o ALS bidaan September 22, 2025 ang Balawan City District Jail. Maging dumarang nga commencement exercise, formal nga gindeklarara ang pagtatapos ang mga nasabi nga PDL ay elementary ng junior high school yung school year 2024-2025. Ang graduation ng may tema nga henerasyon sa pagkakaisa kaagapay sa bagong Pilipinas. Sumala kang jail officer to Angelica Ann Solomon, Unit Welfare and Development ng Balawan City District Jail. Ini nga tema ay nagpapahayag ang pagkaurusan iba-iba nga parte ng komunidad para mas mauswag ng mas edukado nga nasod. Naghatag naman mensahe si Jail Senior Inspector Benedicto Ramirez Jr., acting jail warden ng Balawan City District Jail, kahadtong mga nagtapos na magpadayon pa ang nag-aaral sa Ilaroman ALS. Well, ang alternative learning system na programa, hindi lang ito basta dahil lang makakuha ka ng knowledge. It is more on the reflection on the skills, then yung perseverance nila, and then yung positive outlook sa kanilang buhay na even beyond the bars, continue pa rin nila matutunan ano ba yung disiplina, mag-aral at makapagtapos kahit na dito sa loob ng hapitan. Para kang Maria Aira, 36 anyos, usang nga PDE nga naggraduara ang ALS Junior High School, naghatag ang programa iya, hindi nila hibaruan kundi pati abilidad ng libang, samtang adaya sulod ang prisuhan. Sa ALS, maganda po. Bali, nalilibang po kami. Tapos,
Meron po kami nakakausap na ibang tao. Nabibigyan po nila kami ng magandang guide para po sa mga gagawin namin dito. Opo, malaki pong tulong sa amin yun para makapagsimula kami ng bagong buhay. Salamat kami dito kasi hindi sila mahigpit sa amin. Meron po kaming family dito, family day na ginagana every Monday. Kaya mabait na mabait po si Warden sa amin. Wala po kaming masabi. At saka sa programa din ng ALS, magpapasalamat din kami kasi binigyan nila kami ng opportunity na makapagtapos. Salamat. Ang nasabi ni graduation ng ALS ay naghatag ng paglaon para mga sugod kan ayra ng PDL na haluyuhan ira pagbayad ang ira naging sala sulod ang prisuan padayon ng pagdalaga ng ira kinabuhi pinagi pagpauswag ang ira kakayahan ng paglantap. Ika nga PI sa ini Ronald Roma para Agenda 8. Upod kita program magdudusuhan kauswagan ng Kamarayawan ng Northern Samar. Anang report kan Aileen Diaz sa PIA Northern Samar. Upod kita o Unity for Peace on Awards to Development. Kamarayaw isulong tikadto sa pag-asenso ang ginuundong sa bag-o nga namumuno sa 803rd Brigade Philippine Army Brigade Commander Carmelito Pangatungan. Ilang ginsay sa iniya durante sa programa sa PIA Huruli Maraw sa Panginudto Kasumpay sa ginsasaling urog nga National Peace Consciousness Month kada bulan sa Setyembre. Ano po kita ay nagtatalinguha pag-impuner sa balaod nun mawara ang terorismo na aktibidad dito sa dapit pinaagi sin mamurayaw nga pamaagi para maging naupay ang kamutangan sa katawan. Nasugad si Pangatungan na maihana, dekada na ang problema sa insurensya diyan sa Norte San Samar pero tungod sa pakigbisog kaupod pag-implementar sa mga programa sa gobyerno mabaton ang mga ginihilap ini nagasulta sa dako nga pagbabago. Hindi lang ang military ang nagbago. Yung ating mamamayan, mga especially local government units, na kung saan nagkaroon tayo ng National Task Force on Ending the Local Communist Armed Conflict, yung kanilang partisipasyon sa pakipaglaban itong sa banta ng Communist Terrorist Group, lumaki ang kanilang partisipasyon wherein sila na ngayon ang namumuno actually na based doon sa direktiba ng LCAC. Kami po ay parating nakikipag-ugnayan sa LGU at ang LGU na ang nanguna sa ating whole of nation approach. Saya na ang Premier Distrito sa Norte San Samar ingindeklara na cleared sa military sa insurhensya ang pakigbisog irada nila sa segundo distrito partikularmente sa mga bungto sa Salvino Lubos, Las Navas, Katubig, gan iba pa nga mga bungto sa Pasifiko. Sa sa nasong sugad ni Pangatungan sa insurhensya maong kakulangan sa kakalsadahan labi na sa mga remote o tayaw nga mga lugar kundi niyan pa mga tao nga di nakakatagamtam sa mga programa ng serbisyo sa gobyerno mao nga madali sila madara sa mga propaganda nga diri tama. Pero tungod sa LCAC nga programa sa gobyerno ang pagburobligay sa magkadurodilaing ahensya sa gobyerno nga nagkatalingawa pagdara sa serbisyo ng programa ngadto sa mga hagrayo nga mga lugar labi na sa mga programa sa pagdadalawas, patubig, paghatag pagkabuyaan, damo na ang nagkalusad, nagsurrender nga gumapil sa gobyerno nga ginpili ang mahinyang nga namurayaw nga pangabuhi. Ang problema natin sa communist insurgency ay isang problema na nangangailangan ng whole of nation approach. Hindi ito problema ng ating kasundaluhan lang, hindi ito problema lang ng local government unit, hindi ito problema ito ng buong mamamayan dahil bawat isa sa atin ay merong maiambag isang tamang impormasyon. For example, tamang impormasyon parte sa mga programa ng gobyerno para malaman ng mga tao na yung gobyerno ay talagang nag-aaruga sa kanila. May mga programa ng gobyerno.
Sino nga apod kita nga programa, yung tagang doon ni pangatungan na last resort nga ang combat operation sa pag-address sa insurgensya nga problema. Mamurayo nga pag-impone sa balaod ang naging bubuhat. Talingo nga pagbara sa stigma nga ang military o sundalo diri angay kahadukan. Diri tarhog sa komunidad, kundi puwersa nga nag-undong nga nagpapotehel sa kamingaw ng kamurayaw sa bugos na probinsya para sa kakabutan sa kauswagan. Tikang sa Philippine Information Agency Northern Samar, Aileen Alason Diaz para sa Agenda Ha-8. Mga benepisyaryo, sentro hanhandog ng Pangulo Caravan, ha Southern Leyte. Adon detalye kan Bong Hidalino, han PAA Southern Leyte. Si Leonard Valdez, 49 anyos, ninyo, may 5 kaanak, nagpadayag sa iyang dakong pasalamat kang President Ferdinand R. Marcos Jr. gumikan sa tupad program pinagi sa Department of Labor and Employment, dayugusab sa Department of Environment and Natural Resources o sa City Government of Maasin. Nakipag-coordinate sa Ferdinand nga maka-beneficiary sa tupad. Dole. Kami nagka-brushing sa mga brushing sa mga EGP project sa Barangay Kabutangan sa Piho. Pusing nga sa Piho. Simo Kabutangan Environmental Responsibility Organization. Pasalamat kami sa PBM President Marcos sa kami. Yatagan kayo na pinagi sa pagbabawan ng programa sa tupad dole. Si Valdez, presidente sa Barangay Kabadinan Environmentalist Movers Organization kung SIMO sa bukirang dapit sa syudad, ningon dahil mga usakagatos niya ka mga kaubanan sa SIMO ang nakatrabaho sa tupad, pinagi sa paglampas o pagtanom sa 500 ka mga kahoy tugas o nara sulod sa napulo ka adlaw. Nakadawat og tag 4,200 pesos ang kada usa kanila ato sa ceremonial distribution sa provincial GM pagka September 13 bugti sa napuka adlaw nila nga trabaho. Si Valdez usa lamang sa daghang mga nakadawat sa mga ayuda, programa o mga serbisyo gikan sa lain-lain ahensya sa gobyerno na ng adlaw nga gitawag handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat. Kalihukan lukop sa nasod pagtunaan sa ika-68 katuig nga adlaw na taon ni Presidente Marcos. Formal nga gibuksan kini diha sa ribbon cutting, gisundan sa pagtibaya o pag-awit og happy birthday pinungod sa Presidente. Si Atty. Gisela Calalo, Executive Vice President o Chief Operating Officer sa Basis Conversion Development Authority, kinsa mo'y nag-represent ni Presidente Marcos, ni salmot sa seremonyal na pagpanghatag sa mga government assistance biog kang Provincial Board Member Jonathan Maraon, City Mayor Luz Mercado, uguman pang mga LGU officials. Dito na naman po ang lingkod bilang kinatawan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos upang ipaabot ang kanyang taus-pusong pasasalamat at pagbati sa inyong lahat. Madalas po sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang pamahalaan ay dapat maramdaman sa bawat barangay, sa bawat komunidad at sa bawat pamilya. Lagi niyang pinaaalala sa amin, mga naglilingkod sa ating bayan, na ang paglilingkod ay isang pribilehiyo. At ito ang nagiging inspirasyon namin para sa aming paglilingkod sa bayan, upang patuloy magsumikap para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Samtang si Provincial Board Member Maraon kinsa namulong
sa ngalan sa Governor o Vice Governor, ningon usa ka misyon pag-alagad sa katawan ang handog ng Pangulo Servisyo Fair o nagpasalamat siya sa Presidente gumikan ni Ene. At the end of the day, di nila nitrabaho but a mission to serve our people. Kini nga kalihukan, nagpahinumdum nato nga ang gobyerno pinagi sa itong Presidente, Honorable Ferdinand Marcos Jr. Dili layo na opisina, kundi usa ka presensya na doon dali doon ug andam mutabang sa adlaw-adlaw na panginahanglan sa matag Southern Leyte. Maugayon ni ang tumungong handog sa Pangulo nga masiguro nga ang serbisyo makaabot kayo sa katawan, klaro, direkta ug walay hassle. Gikan sa PIH Southern Leyte, Bon Pedalino alam sa Agenda Ha-Utso. Ratsada Balita! Haaton Ratsada Balita yan na, Marsa kontra korupsyon ha syudad ng Tacloban, naging mahingyang. Kabataan, voluntaryo, ng simbahan, nagkaurusa ha prayer rally ng covenant signing kontra korupsyon. PIA Eastern Visayas, bumulig ang mahinundanon ng International Coast of Clean-up Day. Mga detalye hindi nga mga balita, masunod na. Ratsada Balita! Generally peaceful, ini ang paghulagway ng Police Regional Office 8 haging buhat nga protesta o rally na naglabay nga adlaw hay iba-iba nga lugar hariyon 8 haluyuhan pagkamayada tensyon habot nga pipirang nga kapulisan ng mga demonstrador. May tungod-dinigin dayo ni Police Brigadier General Jason Capoy ang ito na nga personnel ng PRO 8 mahitungod kanira makusog nga dedication ng professionalism atubangan ng mga challenges o naging problema hagin atubang durante itong rally. Maabot nga tanan ha 4,300 na PNP personnel amo itong gindeploy habugos nga riyon para lang makontrolhin maupay itong crowd mamintinaran pa si orden nga mapudngan in anuman nga mga untoward incidents. Himbaruan ng PIA nga itong PNP hariyon in nakagdokumentohin maabot 16 nga rally o demonstrasyon habugos nga riyon din mabot ha 4,550 itong mga participantes ni. Samtang ginklaro naman ni Napoleon Escalona, Presidente ng Metro Tacloban Integrated Peace and Development Workers Federation nga ito nira pagkadto nga karsidahan in pakigsimpatiya han panawagan ng kadamaan nga papagbatunon ang mga nahida dabi ha irregularidad kundi nanawagan niya nga buligan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. hay mga pagtalinguha nga baguhon na ini nga sistema. Isusuporta na naton ma'am ang pag-expose an aton PPBM President hini nga malawakan nga flood control project. Itamon naman lang ma'am imbis nga magsugna inin magbuhublik para kumbaga maparusahan ba ini nga kuan ini nga nagbuhat ini nga malawakan nga anomalya. Ika nga PIA Eastern Visayas para Ratsada Balita Sol Alarcon ini ang iyong agenda ha-8. Ratsada Balita! Tanunan, estudyante ng mga voluntaryo ang makusog nga panawagan kontra korupsyon, pinaagi ang formal nga pagpirmahan Summer Youth Covenant Against Corruption didang Setyembre 21, 2025. Kabahin ini hagin dumara nga kilos protesta kat Balogan City ha pareho nga adlaw nga may panuyo nga makig-usa ha panawagan in transparency and accountability mahiunong ha issue ang flood control projects ng korupsyon ha gobyerno. Ang kilos protesta ang ginabrihan pinaagi hinmi sa Samar Convention Center ang ginsundan ng Solidarity March pakadto kat Balogan City Seaside kundi na nabuan programa ng pagpermahan covenant. Ginsuportahan ini nga kalihukan ng Diocese of Calbayog ng subay kan Most Reverend Isabelo Abarquez, Obispuhan Calbayog, ang nasabi nga Solidarity Rally in non-violent nga diri political kundi moral nga pagtindog. Prayer rally this afternoon is not a political spectacle, but a moral strength. Yesterday, the President of CBC, or Catholic Bishops' Conference of the Philippines, issued a pastoral statement in Manila, a call for a prayer rally against culture of corruption. And that call for a prayer rally is today. And this is the reason why we
gathered here this afternoon regardless of numbers to show our support and solidarity for this nationwide march and prayer rally for the sake of our beloved country. Dugang paniya, panuyo gihapon hini nga aktibidad nga kontrahon ang kulturahan korupsyon ngan pagpabatunon ang mga opisyal ngan mga individual nga nagbubuhat hini. This mobilization of government is against the culture of corruption and demanding transparency and accountability, truth and justice, not impunity. Sumula naman kan Ralph Gabon, usa nga youth leader ang para nga Samar, apektado han korupsyon ang sugad iya nga estudyante, kainin partihan rasonon kakulangan ng pondo para mga pasilidad sa eskwelahan ngan iba pa nga mga programa han sektor han edukasyon. As a student, nakaka-apekto sa amin yung corruption kasi we come to a public school at given na schools are underfunded, kami na nag-aaral doon are heavily affected kasi nga kulang kami ng facilities and all. But aside that, a lot of us are coming from the sectors na, let's say, middle class, maraming pangailangan. And I think na meron tayong government na ini-ignore o ini-neglect yung needs namin. I think it's safe to say na talagang malapit to sa amin kasi it's also our future at stake. Kasi kung wala kaming gawin, wala rin kasiguraduhan kung ano yung magiging bukas, kung ano yung magiging kinabukasan. Ginsisimbuluan na sabi nga covenant ang padayon nga pakikigbisog ang mga samarnon kontra korupsyon nga paagi nga mamurayaw nga nahimyang nga aktibidad. Ikaw nga PA Samar, Jessica Blanca, inyong Agenda 8. Hagin dumara nga International Coastal Cleanup ng Department of Environment and Natural Resources o DENR usahan Philippine Information Agency o PIA han mga ahensya ng gobyerno nga nagpartisipar pinaagi yung paglimpyo ng pagkolekta ng mga basura han mga ligi ng baybayon nga lokasyon din nga syudad han Tacloban. Kaparte ini han panawagan ni DENR 8 Regional Executive Director Arturo Salazar nga iapod ang pagmimpilar han malimpyo nga espasyo ha adlaw-adlaw nga batasan kuna adaman sulod o hagawas ang kada tagsa nga balay. Gindig-on gihapon ni Salazar nga iniinda kung epekto ang bisan pinakagutiay nga desisyon kung paunan o ang paglabog ha aton mga basura ha sakto nga pamaagi tungod iniin makakaapekto ha pagpreserbahan kalikupan sugad man ha paglikay nga makadurot ng peligro ha mga katanuman ng kahayupan ha dagat. Kaupod ang PIA amo ang magkadurudilaan nga mga ahensya ng gobyerno, mga pribado nga organisasyon ngan mga grupo ng voluntaryohan pagpartisipar hini nga aktibidad. This is a central call to all of us, citizens of the earth, to make clean up an everyday habit. Every choice we make impacts the environment. Just like what we buy, how we travel, and how we manage our waste all affect our seas, coasts, and communities. Pikang Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, para Ratsada Balita, ini ang Agenda 8. Ang mga balita tikang News and Information Center at PIA Eastern Visayas. Job Placement Offices titindugon ha HEI sa Eastern Visayas. CSA 8 nagpagawa sa computer exam schedules para 4th quarter 2025. Mga detalye ini nga sumat igahatag ni Bill Lepido. Formal nga din silyuhan ng Department of Labor and Employment Regional Office A ang partnership hatulong higher education institutions sa Sinarangan Visayas para mag-establishar in job placement offices pinaagi ang pagpirmahay ng Memorandum of Understanding hadi palamay ha. Ang pagpirmahay han MOU iginbuhat han Dole Regional Office A ngan HEI ngan ginlalakipan han Aboyo Community College, Southern Leyte State University ngan Visayas State University. Haya mensahe gitagan din doon ni Dole Regional Director Attorney Dax Villarreal ang importansya ng job placement offices pagtulay han gyap habot nga han higher education ngan labor market. Ini nga inisyatibo in kaparte han pinakusog nga sumpayan han Dole ng academic institutions para ma-institutionalize ang employment support systems para kabatan-unan nga nasubay han misyon han gobyerno para hindi sente nga mabinungahon nga panarabahoan.
Ang pagtukod ng job placement offices hindi nga may eskwelahan injin lalauman nga direkta makakabenepisyo hindi nukot-yukot nga may estudyante nga mga graduates pinaagihin paghatag ng mga serbisyo panarabahuan sugadan career coaching, job fairs, skills matching nga labor market information dissemination. Samtang halain nga sumat para hatun karuya kumuha ang Career Service Examination and Civil Service Commission Regional Office 8 ay nagpagawas in computer exam schedules para 4th quarter 2025 masunod nga may schedule. Ang professional test siya nga tuig in pagbubuhaton di dahitong October 28 and 29, November 6, 11 and 13, nga December 2, 4, 9 and 11, samtang ang sub-professional exam in pagbubuhaton naman di dahit November 4, 2025. Ang computer examination in pagbubuhaton na CEC Regional Office 8, Government Center, Candahog, Palo, Leyte. Sumalahan CEC 8, limitado lang ang slots nga nini in first come first served basis. Sang litig book na ang slot pinagihan link nga makikita screen. Para hin kadugangan nga impormasyon, makiksumpayan la ha CEC Regional Office 8, Examination Services Division, at telepono ihap 8322955 o bisitahan lang ang pinakirani nga CEC Field Office sa iyo lugar. Ikang News and Information Center han PIA State Visayas ini hinelo pido ngan ini aniyo agenda ha 8. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Usahan mga ginoobserbar yan nga bulan han Setyembre amo ang PCOS Awareness Month. Ang polycystic ovary syndrome inusa nga kondisyon nga nakakaapekto milyon-milyon nga kababayenan nga Pilipino. Sanglit pa man, mahugot ang kampanya han Department of Health para han awareness han PCOS. Gintatagan hindoon han DOH nga hini nga sakit importante ang early detection pinaagihan sayo nga pagpakonsulta. Anta mga lifestyle changes ngan ang support system agud mabuligan adton may dahini nga sakit. Sintomas han PCOS amo ang irregular nga pagreregla, acne o mga punggod hanawong. Pagilabahan buhok, pagkurehan pagburod niyan pagbago han timbanghan usa nga babayi. Nagpapahimatngon ang DOH nga kung diri ini matambal hay gayon ang PCOS in risko ha sakit nga diabetes, heart disease nga iba pa nga komplikasyon. Sanglit kung may ada sugad dinhi nga ginaabat magpakonsulta ha pinakahirani nga hospital. Iyo pala na ibatean ang pinakaureng nga impormasyon bahin ng pagirotan mga sakit. Naghinaot kami nga kamay magpabili ni himsugan panlawas nga makabuli ka pagpadukwaghan atong syudad. Para Istorya Panlawas, ako Judith Lauderes, inian iyo, Agenda ha 8. Sumat panahon! Haya na ang sige ang sunod-sunod nga pagkaabot, hinbagyo, sagdon parahan nga tanan, amo at paginandam. Human pala nga ginla surbo ni Bagyo Nando ang Northern Luzon, nga nagdurot hin pagbabaha, pagkaguguba hin mga panimalay, ngan mga infrastruktura. Sugad man nakahibang gyapon agrikultura, hibagyo Nando igin susundan ni Bagyo Utong nga ginbabana-bana makaigo diri nga ni hasinirangan Visayas didto ha Bicol region. Sanglit samtang hirayo pan hibagyo Utong mahugot na ang pahimatngon han mga Provincial Disaster Risk and Reduction Council pati ang mga Office of the Civil Defense. Ini agud maiban-ibanan ang perwisyo nga may dudurot han maraot nga panahon. Una na nga ginsasagda amo ayaw kalisang pamalit o panic buying lugod magin maaram ang mga kaurihian nga development at tiabot nga bagyo. Mamati ang mga impormasyon tikang katatapuran nga surok sugadan pag-asa nga di ara-arakin hay iyo lugar. Usagi hapon ang pagkaada in emergency plan hatak na nga humitaas ang tubig
kinahanglan makaplastar ang plano kunhain mabalin nga lugar nga talwas ang pamilya. Kinahanglan gihapon ang pag-andam hingubag nga mabibit-bit kung kinahanglan mag-evacuate sulod hangubag ang bottled water, mga canned goods, mga hygiene items, di baterya nga radyo para padayon maka-update han balita. First aid kit nga iba pa nga mga importante nga butang nga dagmitla mabitbit. Habisan ano nga kataragman o kalamidad, pirmi ang sagdon ang hingpit nga pag-andam agud maprotektahan ang mga kagamitan ng kinabuhi han kada tagsa. Tika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Hirubin Minyano. Ini ang iyo agenda Hautso. Editorial! Didahan na kalabay nga simana, nakita nato ng kakusog han pag-urusa han mga Pilipino, didahang imbuhat nga mga gios protesta kontra korupsyon, hamag kalain-lain nga partihan nasod. Inukot-yukot nga mga mulupyo, tikang hamag kalain-lain nga sektor, mga estudyante, magtatrabaho, profesional, pati mga leader ha religious sector indurungan nga nagmarcha agon ipahayag ang pagkadismayan nga kagustuhan nga maundang an waray wantas nga linurong ha gobyerno. Ini nga mga panhitabo in malinaw nga nagpapamatuod nga nagmamata ang katawhan nga mga Pilipino. Kadamaan nga mga Pilipino indiri butabungol ha mga isyu nga nakakaputos han gobyerno. Waray kahadlok nga ginpapahayag ang ira mga ginaabat, klarado ang mensahe, undangon ang korupsyon. Panahon na parahan malimpyo nga pagdumara. Hatubangan hini nga mga paggios, otro naging sentro ang istorya bahin han direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga undangon ang korupsyon ha gobyerno. Tikang han iya pahayag ha media nga opisyal nga mga kamanduan igin papakita han Presidente ang iya determinasyon nga limpyuhan ang burokrasya. Ganyan na nga atubangan han nagtitikakusog nga boses han mga mulupyo, mas nagiging maligoon ang panginahanglan maipatuman ini nga mando. Diri la kumo baton haniya plataporma kundi kumo pagbaton han maihan na nga ungara han mga Pilipino. Kung hunahunaon ang sugad nga mga gios protesta indiri hulga ha gobyerno kundi usa nga nasudnon nga partisipasyon. Ini usa nga pahinumdum nga diri lang gobyerno ang may responsibilidad ha pagbago kundi kada tagsa Pilipino. Kunan nasod nagmamatangan aktibo nga napartisipar ha mga himangrawon pati ha gobyerno nagkakamay-ada hin mas marigoon nga mas responsable nga demokrasya. Maupay nga himuon nga inspirasyon ini nga mga natatabo nga rally o diri nga ni usa nga tagam ha gobyerno nga upayon pa anira serbisyo nga buhaton liwat ang parte hini nga maundang ang korupsyon. Labawhan nga tanan kinahanglan han gobyerno ang suporta han mga mulupyo para maituma o kung maipatuman ang mga ginihingita nga mga reforma. Ang guliat han mga tawo ha kalsada insan guliat gihapon hang aada sulod han mga buhatan ng gobyerno nga tuhay nga turunghan nga serbisyo amuan unahon han nga tanan. Diri ini madali nga pagkontra ha korupsyon. Inin maihan na nga samad ha aton sosyedad kundi ha pagkaurusa ngan mabakod nga liderato ngan an madig-on nga determinasyon ng presidente dakuan puruhan nga may ada kita lalauman nga pagbago. Ang mga rally nga aton nasaksihan indiri la panawagan inin usa nga panindugan ngan ha panindugan hang katawhan nga hang gobyerno kontra korupsyon hinay-hinay nga makakabot an usa nga gobyerno nga tinuod, tangkod, limpyo ngan para hang tanan. Para ni editorial, ako Herian Arinto. Ini ang iyong agenda haotso. Iyo pala hinbatian ang pinakaori nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Da mga salamatan niyo pagupod haamon hini nga edisyon. Kamin magpapabili nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini ang iyo Agenda Haotso. Agenda Haotso. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haotso, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtub ha sunod gayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.